Take time, ayaw pagdali. So sinabi sa'yo na okay lang, parang take your time, hindi tayo nagmamadali. Ganun ba yon? Parang ganun. So parang try and Basta try until you succeed. ang pinaka-word niya, take time, ayaw pagdali. Okay. Ngayon, meron kasing isang kaso, no, Laud versus People of the Philippines. Yung Supreme Court upheld the issuance of a search warrant to search other parts of the Laud Quarry. Specifically, 3 caves inside the Laud compound where the remains of the alleged victims of the DDS may be found. Ito ba ay na-search na? Kung sasamahan kayo sa quarry, matuturo ba ninyo kung saan nyo mismo inilibing yung mga naging biktima ninyo? Yung particular ko po maturo, yung patahasa pamilya. Yung pamilya na yon. Opo, Your Honor. So, gusto po natin malaman sa mga naririto ngayon, yung CHR, naimbestigahan na ba yon? Kasi alam nyo ngayon gusto ko lang i-warn, yung mga maaaring distorbohin yung quarry na yun ngayon, malalaman natin kung bago lang ang paghukay ngayon para alisin doon ang ebidensya. So ang CHR ba, meron na ba kayong naging hakbang tungkol dito para maimbestigahan o ang PNP? Anyone among the commissioners present? Thank you, Mr. Chair. We've been told by our regional director from Davao City that we have not had a chance to investigate the quarry. We haven't been able to visit. Yung mga iba ba sa PNP, meron ba kayong alam na inimbestigahan na yan? Ang tagal na niyan at hindi pa rin napupuntahan yung quarry na yan. Bakit? Yung Supreme Court ruling, sinasabing pwede nang puntahan ito at bakit naman hindi kung ito'y magpapatunay ng isang pagpatay? Ating flag lawyers, meron ba kayong alam tungkol dito? Ma'am, might be allowed. Regarding the Supreme Court case you cited, the issue there should be, where is the witness that gave the information? His name is Abesola. He's cited in the Supreme Court case. And in that same Supreme Court case, if you go to the search warrant that was issued by the lower court, the names he cited as persons who were involved in the killing of June Pala are the same persons, respondents in the search warrant case. The issue therefore was, from the Supreme Court, since the Supreme Court said the search warrant is valid, what happened after that? Why did they not continue to execute the search warrant? When did the Supreme Court have an opinion on this, sir? This is dated, the decision itself, ma'am, was dated, pardon. The decision is dated November 19, 2014. The search was done in 2009, ma'am. And the person by the name of Abesola only approached the PNP team that were there who were doing the search. And he asked, what are you doing here? The PNP said, we are searching for bodies. So he whispered to Fajardo. I think the team leader was a certain Superintendent Fajardo, who is still connected with the PNP today. And he brought them to these caves. And Fajardo saw these bones in this cave. He did not touch them. He wanted to do it by the book. So he applied for a search warrant. This is the Laud case now. Attorney, maybe we should refer this to the CHR. Your comments on this? Your Honor, in fact, the lawyer in this case of the Benvenido Laud, whom he has mentioned, the owner of the quarry is now no longer belongs to Benvenido Laud, Your Honor. It has been divided. One went to Gaisano, and one went to another businessman, Mr. Lee. Well, that's irrelevant. I suppose at this point, yes, Your Honor. Attorney, who questioned the issuance of the warrant to begin with? It was Benvenido Laud, the owner of the quarry at that time, and his lawyer was Vitaliano Aguirre, Your Honor. So he himself, the owner of the quarry, questioned the issuance of the warrant with Vitaliano Aguirre as his lawyer. Before the Supreme Court, yes, Your Honor. Okay. Sa PNP, wala pa kayong masabi dyan? Ano bang nangyari dun sa investigasyon? Yung IAS, wala ba?
I have to check the records, ma'am, but what I know is there was a search done before by the Commission on Human Rights and accompanied by then Superintendent Roberto Pardo. CHR, I know that Chairman Eta Rosales said that they had a resolution about this. So what were your findings? Did you send somebody there to check on the quarry? Yep. Or you didn't do that? Your Honors, we weren't there at the time that this case was being investigated by the central office, but I believe that our regional director would be able to shed light on some of the issues. The regional director is present. May we get his statement regarding this, please? Yes, ma'am. Sir? Comsec, paki-administer yung oath. Sama na rin si Commissioner Cadiz ba? Kasi hindi kayo nahagip kanina ng oath. Tapos na ba kayo? We were part of the Okay. general Sige, Regional Director. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the Senate inquiry? Please proceed, Senator Grace. Please tell us what you know about the investigations on the quarry during the time of, I guess this was Chairman Rosales or even earlier. Actually, CHR 11 was not part of the team that conducted the investigation at the Laod Quarry. It was headed by then Chair Laila de Lima. And the whole investigation, the whole public inquiry was conducted by the CHR Central Office. CHR 11, its participation was only limited to the preparation of the venue for the public inquiry. We were not part of the public inquiry itself. And our region never conducted any inspection. You were not directed by then CHR Chair De Lima to do any inspections? No, ma'am. So she did not. Because we never investigated a case where information about victims at the Laod Quarry were I think placed as the Arturo Las Cañas said. Mr. Chair, I just want, also for the information of those listening and us here, who is primarily responsible for investigating this? Isn't it the PNP also, if it's a crime? So the PNP, do you have any findings regarding this? I'm sure there were reports of these allegations. The PNP. We have ma'am, several investigation reports collated from. Can you speak directly at your mic, please? We have on file, ma'am, several investigation reports which we received from PRO 11, now in National Headquarters, and we are digging into all of these investigation reports. What is a fact now is that there will be plenty of cases that will be considered solved after this if we take custody already later on, SPO Trilas Cañas. But are there any records of the PNP after the Supreme Court ruling? Did you actually return to the quarry to do an investigation? Bumalik pa kayo sa quarry o hindi na rin? We checked the record, ma'am, but as far as I know, wala po kaming investigation. So hindi na imbestigahan. Attorney Sanidad. Ma'am, the Supreme Court case, actually the issue was whether they were asking for the quashal of the warrant. Dahil napasok na ho yung quarry, nakita yung mga bangkay, 6 na bones,
So, and then they were filing already a murder case. So the respondents here, Bienvenido Laud, including the 3 brothers who were involved in the June Pala killing, were asking for a quashal of the warrant so that the 6 bodies will be excluded from the criminal case. So the question here, however, is what happened to the criminal May I just case? make a point of Pleasure of order? Senator Cayetano. Just a point of order. Maybe just ask for the case because obviously the flag has a stake in this and already has a stand. If I'm not mistaken, the court found there that some of the bones were not even human. But that's why I've kept quiet here because the best evidence is just the Supreme Court decision itself. And I know the good Senator Po was just asking, but if we let the lawyer testify and the lawyer is trying to pin down the president and trying to pin down these people, I don't think it would be fair, Mr. No, that wasn't my intention, Senator Cayetano. yes. But I would like to ask, where are the bones now? Are they in the custody of any particular government agency? Is it still in the quarry? Does anybody have information on that? So I guess we don't know where that is. And then also, siguro, Mr. Las Cañas, yun pong mga baril na ginamit yun sa pagpatay, pwede pang maibigay ninyo yan sa nag-iimbestiga para naman baka pwede pang makita kung merong matching ng bullet. So, hindi ko na alam sa puntong ito, sa sobrang tagal na kasi. Pero nasa iyo pa ba ang ibang mga baril na yon? Sa akin po, Your Honor, yung caliber 22 na Walter coming from Colonel Makasahit is nasa uli ko sa kanya nung nalaman niya na dito ko kay Mayor kasi nung eleksyon ng di ako nagkamali yung return bout nila ni Mayor de Guzman parang nagiging insider ako doon sa grupo ni Colonel Makasait. Nung natalo si Ben de Guzman, pinakuha sa akin ni Colonel Makasait. Kung hindi ko nagkamali, si SPO3 Jerry Baguhin ang kumuha noong kanyang pistol Walter caliber 22 ordinary. Pero yung kanyang silencer is original. Kaya yung best na talaga ng ginamit namin yun, hindi lang sa kanya, pinahiram niya sa akin. Pero nasa uli ko na sa kanya. So, Mr. Chair, lahat po ito ng mga lumalabas ngayon, nais natin tanungin, sino na ngayon magpapatuloy ng investigasyon na ito? Babalikan ba yung quarry na yon? Titignan ba yung mga buto doon? Yung mga baril ba na ginamit? May bukas ba na investigasyon ngayon ang PNP tungkol dito sa mga aligasyon ni Mr. Las Cañas? Your Honor, can I make another comments? Mr. Chairman? Please proceed. Before po nag-conduct si Commissioner De Lima noon ng mag-investigate sila noon sa quarry, siguro 1 week before o 5 days before, may advance information na po kami na magpunta doon. So, binigyan po kami ni Mayor, particularly si SPO4 Binlaod, ng pera para kung pwede mahukay yung nandoon. So, sa pagkaalam ko, yung madaling matunton dahil yung kanilang search warrant is parang ilang metro lang yung galing sa highway. So, yun ang siniguro na makuha. Tapos yung ibang boto sa pagkaalam ko, tinapon doon sa lake. And then, according to Miguel, yung pinaka-trusted ni Binlao doon, nilagay nila at the outskirts of Laod Quarry. May isang hukay na doon, sabi ni Miguel sa akin, na doon nila tinambak yung ibang boto. Pero yun lang, ang hindi nila nakuha na talagang nag-ano ako, yung buong pamilya. Bakit ito hindi pwedeng matunton? Mr. Chair, may I know if that is the personal knowledge of SPO3 Las Cañas o sinabi sa kanya? Yung mga living doon, Your Honor?
Hindi, yung kinikwento mo na hinukay at tinapon nila. Ito, hindi ko po nakita. Pero yung paglubing namin noon, Ah, okay. Sinabi lang sa'yo. yes. Thank you. Ano pa? Mr. Grace? Parang nakakaluwa Pinag-usapan naman, namin ano? kanina, no? Realistically, ito, reality check, ano? Ang mas magandang oportunidad sa pag-imbestiga nito nung hindi pa presidente si Mayor. And si Senator Laila de Lima was then CHR chairperson. Naging DOJ pa. Bakit napabayaan itong ganitong investigasyon? At ngayong presidente na, saka tayo mag-iisip mag-imbestiga, mas mahirap po. Ito, I'm just being realistic, ano? Sabi kasi ni Senator Grace, ba't ang PNP walang ginagawa? Sabi ko, parang ka magtanong sa pader dyan, sa mga PNP. Paano sila mag-imbestiga ng nasa sangkot? Yung mayor na ngayong presidente na commander-in-chief nila. So I'm just, I'm not making judgment here, but ito yung ang katotohanan sa ating buhay. Ika nga. So sa PNP, Mr. Chair, so for the record, PNP, wala kayong bukas na investigasyon ukol dito para i-follow up ito. Dahil maaring umiilag kayo dahil syempre, Pangulo ang iimbestigahan ninyo. Your Honor, sir. The Philippine National Police, gusto ko lang pong sabihin, karamihan din po ng mga information ngayon ay first time din namin nalaman, especially with the confession of SPO3 Las Cañas. There were some follow-up investigations made, particularly nung kay Jun Pala. Up to 2010, meron pa po because of Task Force Usig. But then, wala pong mga testigo na yung mga investigators po natin noon ay nagkaroon din ng limitation because of non-cooperation of the wife. And yun nga po, yung mga ibang testimonies, limited lang po doon sa nalalaman nila. At ito po yung testimony nga ni SPO3 Las Cañas. We will definitely pursue whatever we can doon sa mga cases before po because we consider it as new evidence or testimony. We have your word for that, Mr. Garland. You will pursue it? Yes, ma'am. Mr. Chairman. Teresa. Thank you, Mr. Chairman. Very briefly, with the kind indulgence of Senator Poe, I have a copy here of the findings of the Commission on Human Rights of their investigation of the alleged Davao Death Squad killings. Their report, 28th June 2012, when the chairperson was Loretta Ann Rosales. She's also here now in the session hall behind the CHR commissioners. And speaking of what's to be done, there were actually 5 recommendations, or 6 rather, Mr. Chairman, of the CHR at that time, addressed variously to the Office of the Ombudsman, to the National Bureau of Investigation, to Congress itself, Mr. Chairman, and to the Philippine government through the Department of Foreign Affairs. And if the good Senator po and the good Chairman would deem it helpful, perhaps the committee could request, if not former Chairwoman Rosales, then one of the CHR commissioners to refresh the memory of the committee. What were their initial recommendations of their first investigation so far? Thank you, Mr. Chairman. The best evidence is the record itself, Kaya kung mapaparnish mo kami ng, kasi meron na lang tayong, isa't kalating oras ba? O dalawang oras. So, mas maganda kung may furnish mo na yung members ng committee and we will go by the records. Yun na lang. Mr. Chair, siguro mga dalawang katanungan na lang, wala bang yung collateral damage, asawa ng Davao lady lawyer, pati na sa pagpatay ng Taiwanese, wala bang lumapit para mag-file ng complaint, o kaya yung pamilya ni Alan C. na tiga China siguro, Taiwan, saan? Wala ba kayong alam, Mr. Las Cañas? Yung asawa po ng isang Pilipino na lady lawyer, may narinig ako na nag-complain ito. Iwan ko lang kung sa pulis, pero among the circles, medyo tumunog ito sa Davao. Hindi ko alam kung nag-complain, kung saan opisina o sa human rights sila nag-complain, kasi missing po yun.
Missing po yun, yung kanyang husband. May ano po? May Yung misis po, yung misis ng isang missing na missing din? sa Sabi niyo. Pilipino, Sorry, hindi ko po narinig yung sinabi niyo. ay yung misis po ng isang na collateral damage na kasama noon sa Taiwanese. Lady lawyer yun ng Davao. Kasi sinabi sa amin yung pag-interrogate namin sa kanya. And then for several days, nakarinig kami na yun, naghahanap yung misis. Yung lady lawyer, naghahanap sa kanyang husband. Missing yun. Pero hindi nga ninyo alam kung natuloy ba yung pag-file ng complaint, di ba? Hindi po. Pero alam niyo yung mga pangalan nitong mga casualties na to, yung mga collateral damage na to. Alam niyo yung mga pangalan nila? Nalimutan ko na po, Your Honor. So walang nakatala, maski na saan. Siguro kung babalikan ninyo yung news noon, malalaman yung pangalan nila, no? Kasi pwedeng matunton yung mga iba pang pamilya noon na maaaring magpatotoo dun sa sinasabi ninyo. Di naman kami mag-interest, Your Honor, na ano pa kung sino pinatay namin kasi mag-connect ako ng pangalan. Wala naman nila akong intention noon na mag-connect ng sabihin natin ebidensya for future use kasi hindi ko din alam na o in-expect ito na darating ako sa ganitong panahon. Mr. Chair, ito na lang siguro konting observation, ano. Siguro dapat talaga, unang-una, sinabi ninyo nagkaroon kayo ng awakening, no? September 2015. 2015 pa, pero noong 2016, nagsinungaling pa rin kayo dito sa Senado. Pangalawa, kailangan din natin ng mga tao na magpapatunay sa mga sinabi nyo. Hindi naman dahil sa, yun nga sinasabi ko, laban ito sa personal mong interes na lumabas ka para bawiin yung una mong sinabi. Pero kami naman dapat din maging objektibo, kailangan sana maghanap kayo ng mga tao na magpapatunay din sa sinabi nyo. Kung ano pang mga ibang ebidensya na maaaring ilabas. At panghuli na lang sa PNP, responsibilidad ninyo na itrato ang lahat na pantay-pantay. Alam ko nakakatakot siguro na ilunsad ang inyong investigasyon ngayon na may mga kapangyarihan na madadamay dito, pero ito po'y sinumpaan ninyong tungkulin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Senator J.B. Ejercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tanungin ko lang kay SPO3 Las Cañas, Arthur, no? Sinabi mo sa inyo mga salaysay mula kanina na medyo may ilang taon ka na rin nanilbihan kay Mayor Digong pa noon, Mayor Duterte pa. Tama ho ba? Opo, Your Honor. Kung bibilangin ba natin mga ilang taon na, kung higit ko muna mga ilang taon kaya? Since 1989, and then nakat off ito in the middle of 98 and 2001. So, noong mga panahon na yon talagang masasabi natin na base rin sa iyo sa salaysay ay naging tunay na natapat ka sa kanya. In fact, naging blind loyalty na nga ang iyong sinasabi sa kanya. Noong mga panahon na yon talagang ganun ka katapat. Opo, yun ano. Ang pinagtatako ko lang, Mr. Chair, bakit naman kung kailan ka nag-retire? Kare-retiro mo lang. Opo. Kailan kayo nag-retiro? Last December po, yun ano. December 2016. Bakit naman kung kailan kayo nag-retiro, bakit ngayon ka pa tumalikod, ngayon mo pa iniwan, kumbaga, si Pangulong Duterte? Isa po doon, Your Honor, is hindi ko na kayang labanan ng konsensya ko. Yan ang pinaka-mabigat. Yun lang po kaya ang dahilan? Dahil sa konsensya at wala nang iba? Yung personal ko po na promise ko sa Panginoon na ibigay na another chance in life, hindi ko dalahin ito sa libingan ko. Kung dito po sa Luzon ay merong weteng, sa Visayas ay merong masyaw, sa Mindanao ay ano po ang tawag sa palaro? Sa Davao City po is Lasto.
Plus 2. Last two po, Your Honor. Plus 2. Kilala mo ba kung sino ang mga nagpapalaro sa Davao? Marami pong mga financier doon, Your Honor, kasi sa Davao kasi is kumbaga open si Mayor Rodi doon sa Lasto kasi hindi naman tinatakbuhan ng mga financier yung mga nanalo. At saka doon sa mga maliliit po na yung mga pobre po, kumikita din sila ng 200, 300 daily. Kung makapanalo, may komisyon sila. Meaning, buhay-buhay lang ang tawag doon sa Lasto. Kumbaga, kung sa madali sila po ay nabubuhay, no? Dito sa palaro. Opo, Your Honor. Kilala mo ba sila Barangay Captain Romeo Baquerel, Barangay Captain Kilala po Salvador? Kilala niyo rin? Kilala po. Barangay Captain Bandayan? Kilala po. May alam ka ba na sila po ay nagpapalaro din? Sila ba'y involved sa palaro? Ang pagkaalam ko po na nagpalaro is si Barangay Captain Baquerel. Ipakumpare ko siya eh. Sila ba ay kasama mo sa mga palaro? Ikaw ba ay nakikinabang sa palaro? Hindi po, personally hindi po. Pero nagbibigay sa akin ng pera minsan. Hindi nakikinabang ka dahil may natatanggap ka. Tama ko ba? Hindi naman. Minsan yung December, binigyan ako ni Kapitan Baquerel ng 100,000. Binigyan niya ako. Totoo ba na nagbuo kayo ng tinatawag na Davao Group na para mag-expand o mas lumawak pa yung inyong palaro, no? Ang balita namin sa aming investigasyon sa Davao ay naglayon kayo na makakuha ng mga STL franchises, no, sa mga magaganda, sa mga juicy, tinatawag na juicy areas tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan. Yan daw ay binuo yung Davao Group at ikaw daw ay isa sa mga nagsabi sa grupo na ang magpapacilitate o ang susubok na kumuha ng prangkisa. Totoo po yun, Your Honor. Ganito ang istorya noon. Month of before ako nag-retire, after doon sa pag-testify ko dito sa Senate, month of November, kung hindi ako nagkamali, o late of October, inibita ako ni Kapitan Baquerel na mag-ano kami dito sa Manila dahil may pinakilala ko sa kanya na parang gusto din mag-finance ng STL dahil magpatulong kung makakuha ito ng prangkisa. So yung siguro mga 5 days ako dito, masama-sama ako sa kanila. In fact, na-meet ko din personal, dinala ako ni Kapitan, kasama ko nga doon si Basti Duterte. Na-meet ko personal si PCSO Chair Corpus kasi inibitahan nila na kumain yung isang kainan sa Makati. Then nakinig lang ako sa kanilang pinag-usapan kasi plano ko rin na wala naman akong ginagawa doon sa Davao. Nung nandito ako, nag-follow up ako sa retirement ko is parang sumasama-sama lang ako sa kanila na libreng kain, minsan binigyan akong pera pang hotel kasi parang personally na naramdaman ko na parang dahil na-expose ako doon sa Senate investigation and then kumbaga parang successful kung yung pagsisinungaling ko at saka it appears na tao talaga ako ni Mayor, Presidente. So parang naramdaman ko na gamitin nila yung personality ko para maka-influence. So hindi naman umubra doon kay Chairman Corpus. Yun po. Kumbaga, yung grupong yun, yung binabanggit na sa tawagin na nating Davao Group, no?
naglayo ng kakuha ng, sabihin na natin ilang hanap buhay. Sa dahilan gagamitin na nga, tulad ng sinabi mo, yung connection dahil ikaw ay identified kay Pangulong Duterte. Opo. So ano po ang nangyari kay Chairman Corpus nung inyo po nakausap, yung inyo pang prangkisa ay inaprobahan o hindi po? Hindi po ako nag-apply ng prangkisa, Your Honor. Nakikinig lang po ako. Pero nakiusap si Kapitan, ipakasama pa namin noon isa si attorney, yung sekretary ni Basti, Lumbatan. Pero nag-discuss na doon si attorney Lumbatan, si Chairman Corpus, at si Kapitan Bacarel. Si Basti hindi naman nakikiusap. Hindi naman. Parang ginamit na din si Basti para baka sakali makakuha. Maka-influence. Yes, oo. Okay naman si Chairman Corpus sana. May tinatawag kasi na may term sila doon na bigay niya yung kung pwede, Visayas at Mindanao. Pero yung gusto ng grupo ni Kapitan Bacarel na yung grupo ng dito sa especially Laguna, Cavite, Batangas. Yung mga medyo malalakas, kumbaga juicy areas. Yun po, yun Tama po. ba? Yun po. Pero may tinatawag, may term sila doon na basta yun, parang juicy, mga juicy area. Pero sa pagkarinig ko, hindi pumayag si Chairman. Totoo nga ho ba, Arthur, no? Nung matapos yung meeting, kasama po ba yung anak ni Chairman Corpus na si Migs Corpus bilang kanyang executive assistant? Yes. In fact, iniwanan kami ni Chairman Corpus, hindi siya kumain. Naiwan doon ng kanyang anak. So, yun na ang nakipag-usap doon sa kay Kapitan Bacarel at kay Attorney Lumbatan. Yung anak niya. Totoo bang pagkatapos nung meeting na yon at nung meeting na, nung umalis po si Chairman Corpus, nung hindi po na-aprobahan ang prangkisa para sa grupo, ay may sinabi ka raw kay Migs Corpus na medyo hindi maganda? Opo. Naalala niyo pa? Opo. Pwede niyo bang pakisabi rito? Total, sabi niyo nga katotohanan. Pakisabi kung ano po ang sinabi niyo kay Migs Corpus. Ganito po ang takbo ng istorya. Kasi i-explain ni yung anak ni Chairman Corpus na yung tatay niya na-threaten ng mga malalaking financial dito sa Luzon. And then sinabi ni Kapitan Bacarel, threat lang pala ang kapalit para maokihan yung mga prangkisa. Then sinabi ko rin, i-threat na lang natin yung tatay mo para maokihan din ang prangkisa nila ni Kapitan. Yun po. Yun ang totoo po. Salamat. At buti naman at sinabi nyo rin na Arthur, no? Totoo rin po ba na yung inyo pong grupo, yung Davao Group, no? Hindi ko po, Your Honor, hindi ko po grupo yun. Pero kasama nyo? Kasama-sama lang? Nagsama lang kami for 5 days at that time. Pero sumubok din ho ba kayong kumuha ng customs brokerage? Sa Davao po. Kumuha kayo? Sumubok kayo? Hindi ko na po tinuloy dahil doon sa issue of smuggling. Pero 2012, nakapag-operate kami doon. Meron kaming tinayo na isang brokerage. Ito, pinamunuan ni nag-manage si Mark Suico. Nung pumutok ang nakapag-operate kami siguro mga 5-6 months. Ang trabaho ko doon is protection. Nung pumutok ang smuggling sa Davao, pinatawag ako ni Mayor. And then, sinabi ko sa kanya na wala naman direktang rice smuggling sa Davao. Galing lahat Manila. And then, isa ako doon sa kasama. And then, in fact, tinanong niya kung kilala ko ba si Davidson Bangayan. Sinabi ko personally hindi.
Pero meron akong nakuhang picture ni Davidson. So binigay ko kay Mayor. Then tinanong pa nga niya ako kung kasali si Pulong doon sa operation namin. Then sinabi ko kay Mayor na in fairness naman kay Pulong, hindi. Toto, di po ba SPO3 Las Cañas na matapos yung iyong retirement ay nagplano rin kayo makakuha ng isang parang van terminal na kayo po ay magpapatakbo sa Davao? Ano po yun, ano? Yung parang terminal ng mga sasakyan. Yes. Nagka-pwede kayo? Yes, in fact, nag-audience kami personal kay Secretary Tugadi. Kasama ko dalawang barangay captain at meron ding si Barangay Captain Salvador, Barangay Captain Bantayan, and then may mga taga Bulacan na leader ng transport group ng Bulacan. Tanong ko lang na ito ba yung napagbigyan o hindi? Hindi Natuloy po. ba ito, hindi? Hindi po. Hindi rin po. Yes. So, matapos yung PCSO, tapos ito, panghuli ay nagkaroon po ng isang proyekto, medyo malaking proyekto, no? Sa may Toril, Banawan, 53-kilometer coastal road. Ay, kayo po ba ay sububok na makapag-supply ng quarry para sa proyektong ito? Ganito po. Kinausap ko po. Ano lang, yes or no lang? Sububok mo kayo. Yes po. Yes po. May elaborate, sige po. Nung nabalita na may project sa Davao, si Kapitan Bantayan nagbigay sa akin ng idea kung saan tayo makakuha ng supply ng yung mga lupa dahil pagtambak. Nirefer ko po siya si... Ito ba lahat na ito nangyari after nung mag-testify ka rito, October 3, 2016? Yes, Mr. Chairman. So parang tumaas yung face value mo nung after mag-appear ka kasi deny ka ng deny eh. Parang, dito, di ba? Parang ganun, Mr. So, Chairman. marami lumapit sa'yo. Maraming lumapit. Malakas nga ito kasi sinasabi na very close kay Mayor Duterte, ngayon Presidente. Kaya talagang bumaha yung mga lumalapit sa'yo at Yes, sumasama ka naman. Yes po. Sa kasamaang palad, anong score? 0-4. Zero po, Mr. Zero. Chairman. Yes po. Yan. Sige, please continue. Mr. Chairman, it appears that our witness here, hindi strike 3, mukhang naka-strike 4 within that period, no, after the retirement. Sububok lang, alam mo, SPO3 Las Cañas, lahat naman po na magre-retiro, particularly mga pulisan, kilala po natin yan, iniisip yung kanilang kinabukasan. No? Hindi naman masama ho yung maghangad kayo. Kaya lang, it appears, Mr. Chair, that mukhang naka-strike 4 ho kayo. Kumbaga, wala hong natuloy. Nabokya doon sa mga hinangad ninyo. Your Honor, hindi po ako ang naghangad, ako po ang nilapitan. Wala naman akong kapitan. Tatanungin ko lang ho, yung inyo po mga kasama na banggit kanina, no? Si Jim Tan, Sunny Benaventura, at si SPO4 Gloribel, sila po ba ay retired na rin ngayon, retirado na rin, o nasa aktibo pang serbisyo? Ang active lang si Jim Tan, SPO4 Jim Tan. Yung the rest, marami nang nag-retire po. Kagrupo nyo sila, tama ho ba? Si Jim Tan, nakagrupo ko po nung heinous crime group na. Itong grupo namin kay Gloribel during the time of anti-crime unit. Basta sila po, kamusta naman ang kalagayan nila ngayon? Sila ba'y napagbigyan dun sa mga... Sila ba'y na-i-appoint after retirement o nabigyan ng pakinabang o nabigyan ng halabuhay matapos sila magretiro? Hindi ko po alam, Your Honor. Ay, hindi nyo na po sila nakakusap matapos kayo mag-retire? Si Jim, last po siya nakausap nung nag-appear kami dito sa Senado. Arthur, kasi nainip pa lang akong tanongin ni Senator JB. Sumaba ba loob nyo na 0-4 kayo? Masama ba loob nyo? Ako po hindi po kasi 100,000 po allowance po kay Mayor. Hindi, itong lahat ng nilalakad nyo, nilalapit yung mga kaibigan lumapit sa inyo,
ni hindi malaki na pagbigyan, ang tanong, sumama ba yung loob nyo? Hindi Nagtampo po, kayo? hindi po, Mr. Chairman. Hindi ba normal sa tao yung magtampo? Parang hindi ka panipaniwala na hindi ka napagbigyan sa haba ng pinagsamahan niyo, ilang taon? Kasi po, wala At naman po. sinasabi mo nga pa, pumapatay ka dahil sa utos, tapos hindi ka man lang napagbigyan. Hindi ba natural sa tao sumama loob? Pag sinabi mong hindi sumama loob mo, hindi ka normal. Wala naman po akong... Hindi. Nagdamdam ka. Huwag na, i-ano natin, euphemism ng konti, nagdamdam ka ba? Honestly po, Mr. Chairman, wala. Kasi ito pong plano kong pag... Hindi ko dinudugtong dito. Sinasabi ko lang kung sumama loob mo o nagdamdam Wala ka. po, wala po. Sige, salamat. Tatanungin ko lang, no? Sususuga ko lang yung sinabi ng ating chairman. Kailan ho kayo na-reject na, dito, halimbawa, yung kay Chairman Corpus, was it before the Senate hearing? Nung una, no? Yung unang pag-appear nyo rito, ito yung o kaya pagkatapos na? Na-reject po is, wala po kasi hindi naman ako ang nagkipag-usap kay Chairman. Oo nga po, pero mga anong panahon ho yun, yung hindi kayo pinapabigbayan? After the hearing. After na? Yes. After na ho? Yes. So yung sa doon po sa quarry, pagkatapos na rin po? Yes, pagkatapos na po. Wala naman po akong kinausap doon. Yung po sa van terminal na nakausap niyo pa si Secretary Tugade, gaya niyo nabanggit, ay kumbaga tinabla rin kayo after na rin ho ng hearing. After na nung previous hearing. After previous hearing, pero hindi naman po ako ang tinabla niya. Yun naman barangay captain na kausap niya. Okay lang ho, pero doon na, yun na po tinatanong po natin. Tatanungin ko lang ho, Mr. Las Cañas, inangaan ka namin na dahil napakahirap na iyong ginawa, no? Na iyong sakripisyo. Kahit na mahirap na panganib ang buhay ng pamilya mo, tatanong na, gusto ko lang humanaman, ang pamilya mo po ba ay nasa po ngayon? Nandito pa ba? Sa Davao o nasa safety nyo na? Safety na po, Your Honor. Mga kailan sila umalis? Ito'y bago ka lumantad? Ilang linggo? Ilang araw? Pwede po, Your Honor, hindi ko sasabihin for their safety. Sige po. Sino po ang tumulong sa inyo at o kaya sa inyong pamilya? Meron bang mga tumulong na tao? Ang sa akin po, particular ang mga pare po. Mga pare. Wala bang meron daw ho kayong nakausap, may nakakita sa inyo bago ho kayo pumaligtad, no, noong February 20, may mga kausap daw ho kayong mga foreigners, mga puti sa Davao. Ito ba yung nangyari? Hindi po totoo yun. Hindi totoo, walang nakakita. Wala po yun. Wala kausap. Wala po. Anyway, Mr. Chair, if there will be a next hearing, I hope that we can invite the Bureau of Immigration probably just to find out whether the family of Mr. Las Cañas, when they left the country, probably PCSO chair, to shed light, no, doon sa nangyari. And also SPO for Tony Tokmo. Kilala niyo po si Tony Tokmo? Yes po, retired na po yun. Siya po ang isa sa mga pinakamalapit sa inyo. Yan po ang naging kasama ko nung nandito ko po straight 5 days dahil siya po ang nag-follow up ng retirement ko sa Krami. Mr. Che, kung sakasakaling may isa pang hearing, siguro si SP4 Tony Tokmo, para nga ho malaman natin kung totoo yung niyo po sinasabi. Tanong ko lang ho, no? Kasi para ako na deja vu dito, Mr. Chairman the first time that you came out recanting all the things you said against about President Duterte, napansin ko lang yung mga kasama niyo sa flag lawyers, no? Medyo kilala ko yung mga mukha nila Nasa kaliwa niyo si Attorney Ardo Sanidad, Attorney Pablito Sanidad, kulang na lang si Alex Padilla, wala ho, no? Siya po yung abogado niyo rin. Kulang na lang dito sila Simeon Marcelo, parang kompleto na yung cast nung 2001. Nung una po lumabas, nung unang in-impeach si President Estrada, sila din ho ang nasa likod Si Chavit Singson.
Pwede ko magtanong, pwede nyo ba i-confirm, Attorney Sanidad? Either of the... Yes or no lang ho? Kayo rin po ba? I don't understand the question, Mr. Senator. What Kayo do you rin want ho us ba to yung confirm? kasama ni Chavit Singso noong 2001 nung humarap po siya dito? We were his lawyers, sir. Apo. Yes, I would like to Diyan lang. confirm that. Yes, sir. Yes, sir. Are you part of any movement or a plot at that time? Were you part of it? No, sir. We are No. not, sir. In fact, we were the lawyers representing witnesses against Senator Lacson when he was with the PAO-TF before. I think Senator Lacson would vouch for that. Pero sa ngayon po, masabi niyo bang hindi rin ho kayo kasama? I will tell In you, any Your Honor, moment. we are here as lawyers. Yes, okay. Just I wanted to make sure because the last thing we know, 2001 is a foregone conclusion, Mr. Chair. But the last thing we want to know to happen is that the Senate be used for any destabilization plot. No, we just want for the truth. It's okay. No, we are all for the truth. But this has happened already before. Para ako na deja vu lang, Mr. Chair. So I would like to ask some more questions as we go on. Thank you, Mr. Chair. Maybe deja vu is not the proper word. Maybe traumatized. Senator Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. Chair. Sorry, Senator Cayetano pala. Sorry, Risa. All right. Thank you, Mr. Maski Chair. wala siya rito, mukhang nagpakita siya rito kanina before. Passing through, Mr. Chairman. I will take off from the pasada ni Senator JV and just try to put it into context, no? To be fair to the advocates who are here, human rights advocates, advocates for clean and honest government, marami naman sa atin nandito sa dumaan dyan, di ba? Or nandyan pa rin. So we do not want to cast aspersions on the motives of people. Pero, Sir Las Cañas, the truth of the matter is may dalawang side. Isang side na nagsasabi na may massive human rights violation, na may mass murder, na meron na state-sponsored extrajudicial killing at dapat lang ito itama. At may kabilang side naman na nagsasabing it is lies, misconception, miscommunication. And there are also those who are tinatamaan ng reforma, yung mga drug lords, yung mga ibang taipans, yung ibang mga wetting lords na tinatamaan ng campaign na naglo-launch ng Outs Duterte movement. That's why Senator JV had to put into perspective that wala naman kaming choice kung hindi mag-hearing para malaman kung totoo sinasabi mo. Madalas banggitin yung the truth shall set us free. No? Pero madalas kalimutan, there is a verse before that. If you hold to my teachings, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth shall set you free. So, I wanted to start there dahil sabi niyo po, nagkaroon po kayo ng parang moral awakening or spiritual awakening. Kaya naisip niyo po magsabi ng buong katotohanan. Ang first question ko po, naniniwala po ba kayo that the end justifies the means? Hindi po. Hindi po. Opo. Opo, the end justifies the means? Hindi po ko naniniwala. Hindi. So, ibig sabihin, no, hindi kayo pwede magsabi ng kasinungalingan just to be able to achieve a certain goal. Kaya ako tinanong yun, no? I wanted to know, are you telling half-truths or whole truths? So you will be telling us the whole truth? Opo, Your Honor. Walang dagdag po, Mr. Las Cañas? Wala po, Your Okay. Honor. So let me start with your affidavit dahil ito po siguro ang pinaka-logical, no? Sa affidavit po nyo, sabi nyo po na paragraph 7, when Rodrigo Duterte was elected mayor, 1988, he organized the Anti-Crime Task Force and designated it with his very close friend, Major Ernesto Macasae, to head it. Diba? Ito po ba ang sinasabi nyong DDS? Hindi po. Hindi. So, itong task force na to, legitimate to? Opo, Your Honor. Okay. Personal knowledge nyo po ito na binuo po nyo to? Opo, Your Honor. Membro po ako dito. Sorry po? Membro po ako dito. Ay, hindi po proof. Kasi kahit ako, pwede ako mag-prove kahit hindi ko personal knowledge na nagbuo siya nun.
Is eyewitness kayo na binuo? Parte kayo nito? Or may hawak lang kayong papeles na binuo ito? Personal ko po pagkalam kasi membro po ako dito ng anti-crime unit is si Mayor po ang isa sa nagpropose na mabuo ito. And then ang nag-create po yung city director. So, kwento po sa inyo na binuo ito? Opo, Your Honor. Okay. Pero hindi ka miyembro nito? Sa task group, membro po ako. Miyembro ka ng task group from the start nung binuo? Opo. 1989 po kung hindi ako nakabalik. Pagbalik ko sa serbisyo. Okay, so yun po ang first question ko actually eh. Kasi may conflict ka agad. 1988 binuo. So kung sabihin mo na founding member ka o nandun ka nung una at personal knowledge mo, 1989 pa ho kayo nakabalik ng serbisyo. Opo. Oo. Diba? So wala kayo nung 1988. Wala pa po. So hindi nyo alam kung ano nangyayari sa task force na to nung 1988. Hindi po kasi wala pa akong serbisyo. So yung sinasabi nyo nag-umpisa na ang DDS noong 1988, wala rin kayong personal knowledge nun? Hindi po DDS ang wala pong pangalan na DDS nung araw po, Your Honor. Pero po, pag-entry ko po sa anti-crime unit, kami na po ang unang grupo na gumagawa. Ang tawag po noon, Your Honor, is salvaging. Anong tawag po? Salvaging. Okay, salvaging. Ang ibig sabihin na Ms. Las Cañas, nung binoto nung 1988, ito yung liquidation squad. Actually, hindi pa po sa pagkaalam ko. Kasi legitimate po ang unit na ito. Oo, legitimate kasi target nyo mga addict, etc. Drug pushers, hold-uppers, criminal, pero nililiquidate nyo. Yan ang testimony mo. Yes po, yung pag-entry ko po sa unit, sinasalvage na po namin yung mga bumabalik-balik lang sa kulungan. At nag-umpisa to noong 1988, wala pa ako. 1989, pag-entry ko is, to my understanding, nandoon na. So, ang affidavit nyo po ay hindi personal knowledge ninyo. Dahil ang sa paragraph 7, sinasabi dito, 1988, binuo ito, nilagay mo kung sino mga kasama. Sa paragraph 8 naman, nilagay mo, it was at this time that Mayor Duterte began organization of liquidation squad, later to be known as DDS. So, doon pa lang ho, mali na. Kasi 1989 pa ho ang alam nyo. So, sino ho ang nagsabi sa inyo ito ang ginagawa nila noong 1988? Wala pong nagsabi sa akin. Based lang po ng personal experience ko noong nandito na ako sa unit. Paano naging personal experience nyo kung wala pa kayo doon noong 1988? 89 na po kayo nagkaroon ng personal experience sa kanila. Yun na po ang assumption ko. So mali po ang affidavit nyo. Kasi wala pa ho kayo doon noong 88 eh. So how can you say that there's a liquidation squad and that you are part of it if you were not there yet? Kasi pagpasok ko po, nandoon na po ang grupo at saka yun na po ang mga... So you assume, sir? So you assume? Yes, Your Honor. Okay, so assumption is not personal knowledge. It's not even hearsay. No. So kailan kayo pumasok, sir? Anong year? 1989 po, during my reinstatement into service. Anong buwan yun, sir? Di ko po matandaan. Probably mga... More or less. Late 89. Late of 89 kasi yung reinstatement namin is... So gaano katagal na, sir, yung liquidation squad or kung ano man ang gusto mong tawagin sa grupong yun? At the time na sumali ka? Hindi ko po alam, pero based on the experience po, Your Honor, ganito po. Yung before kami nakakaso, noong entry ko lang noong 1982, kasi doon ako na-assign sa Central Police. Nandoon ako sa kay then Captain Makasait. Isa po ako sa i-compose niya ng mga grupo na mag-counter doon sa mga Sparrow units noon sa Davao. Yes, sir.
Tapos naawol po kayo kasi Yes. may kaso po, di ba? Yes, Can yes, you Your tell Honor. us about ano yung kaso na yan? May insidente pong nangyari, nakapatay po kami ng mga sundalo, 2 sundalo. And then, nasali ako doon sa grupo, 5 kami. And then, I was the most junior at the time. So, when we were directed by the regional commander na mag-report doon sa PC Barracks nung araw, well, we were advised by our station commander, si Captain Makasait, na magsipat kami. To fast forward lang, sir, no? So, nagkapatayan. Yes. And then, nakunan kayo ng paraffin test. Yes. Positive po kayo. Positive po. And then, nag-awol kayo. Yes, 5 kami. This was 1985. 1985. Yes. Then you reappeared in 1989 nung na-reinstate na kayo. Yes. So meaning, even before Mayor Duterte became Mayor Duterte, you were already involved in killings. Yes, Your Honor. Okay. And ibig sabihin ho, there was about a 1.5 to 2 years of Mayor Duterte already running the Davao Police before you entered. Kasi pinapalabas Yes, yes, sa affidavit, yes. founder ka or nandun ka from the start. But the facts does not show that. Kailan ho ba ang eleksyon ng 1988 nung naging mayor siya? Ang man po. Ano pa? Yung man? Opo. Hindi ko po sure. Baka may yata kasi... Usually it's May, but because it was the revolutionary government and then the new constitution, it was held in January. So actually, kung late 89 ka ho pumasok, naka 1.5 years na tumatakbo yung squad na yon bago ho kayo pumasok. No? Okay. So, let's follow ho your affidavit, sir, ha? So sa kaso nung, ang sinasabi mong unan yung assignment, yung kay Alan Toncio, tama po ba? Hindi po. Alin po tong kay Alan Toncio? Dito po na lumabas ang pangalan po ng Davao Death Squad. Dito unang lumabas. So anong year to, sir? Hindi ko po matandaan yun, Honor. Pero ang pagkalam ko, nung city director noon is si Colonel Isidro Lapilla. Kasi yung, kung titignan mo media reports at lahat ng hearing, pati hearing ng CHR, ng DOJ, hindi dito lumabas yung DDS eh. Sabi sa media nang galing and everything. So may conflict din sa story nyo. But let's assume for a while that it's true. So according to your, sa salaysay po nyo, basically you ambushed, basically you raided the house, no, of Mr. Alan Toncio. Ginamit po namin yung assault team, yung mga rebel returnees led by Chris Lanay. Hindi nyo muna chinek kung nandun yung target sa loob? Well, as per information, positive. Tapos nalaman nyo na lang na later on na wala? Wala. Yung katulong lang ang... So yung katulong na lang, edi at large pa yung inyong target? Sa pagkaalam ko, yes, Your Honor. Okay, so anong ginawa nyo afterwards? Bumalik kami sa quarry and then yun. Hindi nyo na hinanap si Alan Toncio? May report na hinanap namin as per instruction by Major Sintista, pero negative na po. Hindi nyo na nahanap? Hindi na po. Pero hindi ho ba, instead of fearing the Davao Death Squad, nagmukhang tanga ang Davao Death Squad kung totoo sa laysay nyo? Kasi ni-raid nyo yung bahay, yun lang nandun, nilagyan nyo pa ng calling card na DDS, and then pagkatapos, at large yung pusher. So kung ako pusher sa Davao, rather than matakot ako sa Davao Death Squad, I will believe that you are violent, I will believe that you can kill, but I will not believe that you are smart enough to go after me. So you mean that the leadership of the DDS, liquidation squad, heinous crimes, whatever you call it, hindi kayo nag-meeting na hindi pwedeng hindi natin mahuli to si Alan Toncio? Pagkalam ko meron pong effort pero wala, negative. So, but hindi ho ba, pag-isipan niyo, sir, hindi ba against human nature yun? May target kayo, napatayin niyo yung katulong, nilagay niyo yung calling card, tapos pababayaan niyo na, hindi niyo na babalikan?
yung ginawang report ng mga kasamahan ko sa grupo namin, wala naman talaga. Oh yes, but kaya nga nyo alam yung bahay kinasing nyo Yes nga. Kung nawala ho siya sa Davao, hinanap nyo at hinanap na wala na, it will fulfill your mission na matakot yung mga pusher tumalis sa Davao. But yung hindi ho kayo makapagbigay ngayon ng definite answer kung minisyon nyo ba ulit, kinalimutan nyo, or kung ano nangyari. Parang nakalimutan na yun, hindi na lang kasi naglayas na siya sa Davao, so parang gano'n na rin. Are you sure, sir, na lumayas sa Davao? Or you do not, or no information? Yun ang pagka-alam namin. Siguro tanungin natin siya kasi may hawak ako dito na police report na he was arrested recently. First endorsement, December 12, 2016. So, Mr. Chair, I'll submit this to the committee, also not only to prove that there is such a person, but if it is the main mission of the Davao Death Squad to eliminate and to extrajudicial killings, bakit buhay pa to at bakit ngayon taon lang na dito nahuli, no? So, let me go to the next case. Sir, you were talking about June Bersabal. Opo, Your Honor. So, napakinggan ko, sir, yung inyong press con dito din sa Senate, tapos kanina binanggit nyo ng konti, no? So, ang pinapalabas nyo, nasa Samal ay... 3 seconds, but you'll be given additional 1 minute. Thank you, sir. I'll be given 5 minutes, ma. Sige, please I'll continue. try to ask shorter questions. Sir, yung sa kay June Bersabal, sabi nyo, nagmamajong, tama ba? Kinuha nyo sa Samal? Sa Kaputian po. Okay, tapos, kasi sa salve din nyo, so, kunwari binigay nyo muna dun sa isang police detachment at pumirma sila na nasa custody nila. Tama ba? Police detachment po, nasa Manila po. Hindi yun ang Samal, nung... Sa Singapore po, police. Sa'yo na ako magkwento kung ano nangyari. Kaya, ganito po. Noong nahuli namin si June Bersabal sa Kaputian, is personal po, na-record po ito ng Kaputian Police since it was covered by warrant of arrest. And then, dinala namin siya sa Davao, ipresenta namin kay Mayor Rudy kasi siya naman ang mag-utos na ipahuli ito. And then, since gusto ni Mayor Rudy na ipapatay na ito, baka kung i-endorse pa namin sa police station ng Sigaboy, maka-escape na naman. Then magawa na naman ito ng krimen. Kasi notorious talaga ito eh. So within ilan hours lahat ito nangyari? Yung huli nyo, yung dinala nyo sa detachment at yung pagpatay nyo sa kanya? Nag-gap yata ng mga ilang araw. Kasi gisip house pa namin si Bersabal. Anong date yun, sir? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Bakit, somewhere in 1997. Bakit, sir, sa affidavit nyo 1993 ang nilagay niya? No, 1997 po. Hindi ako nagkamali. So yung instruction sa inyo 1993. 1997 yata, Your Honor. Ha? 1997. Ayan, no? Paragraph 41. In or about 1993, I was instructed by Mayor Duterte to capture June Bersabal. Four years before yan, sa nangyari. Baka clerical error na po ito. Pero 97 po ang doon sa resolution. Ingat tayo, sir, sa dates because naintindihan natin, hindi natin pwedeng basta sabihin clerical pag ganito. Sir, sabi niyo po, foot soldier lang si Mato Bato.
Tama ho ba? Sinabi Opo. niyo sa inyong affidavit. Opo, Your Honor. So sabi mo, kaya hindi lahat ng sinabi niya totoo. Opo, Your Honor. Ano yung mga sinabi niyang hindi totoo? Yung una, yung sa palakis kasi pinagbintangan niya si John Ayaw. Yung palakis, John Ayaw yung ano niya. And then yung Sober Sabal, yung daw pinalo ni Mayor ng gold. Hindi naman. Sige sir, baka pagbalik niyo, Yung sabi niya na kung merong ma-appoint na city director ng Davao, isa ako sa mga nilalapitan para ma-appoint. Hindi naman yung totoo. kasi sir, sa testimony, madalas sabi ng Supreme Court, okay lang yung magkamali na konting pagkakaiba, okay lang po yung may konting error. Pero yung sasabihin niya na alam niya, personal knowledge niya, tapos ibang-ibang storya sa'yo, and then now you're going to say it's because hindi niya alam, that means he was either coached or nag-invento siya or both. In your case, ho ba, sir, may nag-coach din ho ba sa inyo? It's your last question. Anyway, you can use One last question, sir. Yeah, yeah, sige. Wala po yun. Okay. Ano ang Waterloo ng testimony ni Matobato? Dito po yung isa dito yung paratang niya doon kay John Ayaw about sa palakis. Kasi wala naman sa personal knowledge dito. Kaya yun ang naging Waterloo niya? Yep. Okay. Mr. Chair, may I ask him, are you willing to submit your whole journal to the Senate? Meaning may written Yes. Is it true na nilink nyo sa PCIJ? confession. Or binigyan nyo ng kopya ang PCIJ? Hindi po. So, sino nagbigay sa PCIJ ng kopya? Hindi ko po alam. Na-turnover ko po ito sa mga pari. So wala kang permission sa mga pare na ibigay ito sa PCIJ? Wala naman po. Kasi sabi ng PCIJ, sa rebuttal nila kay Mr. Tiglao, is that it was given to them, and I assume legally, no? But will you be willing to submit it to the Senate? Opo, kung ma-retrieve ko po. So, Chair, I'll yield first because may pila po. Thank you, Senator Mr. Ontiveros Thank you, is Mr. recognized. Mr. Chair, just one lang. With the permission of Senator Terveros. Okay. Meron lang tanong. SPO3 Las Cañas, kanina nabanggit nyo kasi na kayo po ay nagkaroon ng spiritual renewal 2015. Tama ba? Tama po. Pero bakit kanina natanong ko kayo tungkol sa inyong pakipag-usap doon sa anak ni Chairman Corbus, bakit po binantaan nyo pa siya pagkatapos? Hindi po ako nagbanta at hindi po ako ang nakausap niya. Parang comments ko lang po yun in support doon sa parang pabiro lang po, Your Honor. Hindi naman kayo, wala naman akong personal na sadya po doon. Sinama lang po ako. Sige po, yun lang po, Chair, kasi kanina nabanggit nyo, para sinabi nyo may konting may threat . Yes.